Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga par. As usual, welcome na naman sa ating channel. Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa maayos at ligtas po kayo na kalagayan. Same din sa ating mga mahal na OFW. Hello po. Magandang araw po sa inyo at shout out po sa inyong lahat mga par. Eto na, sabi ko na nga ba mga par, kung walang tinatago talaga, dapat hindi natatakot na humarap sa kahit na anumang hearing or investigasyon mga par. So eto mga par, dapat sana meron ng ikalawang hearing patungkol dito sa illegal na pagpapaaresto kay Pangulong Duterte mga par, na kung saan ay pinatawag nga noong unang hearing ang lahat ng opisyal ng Malacanang at lalong-lalo na yung mga cabinet members ng Malacanang sangkot doon sa illegal na pagpapaaresto kay Pangulong Duterte mga par. At ito, kakapasok lang nito mga nabalita mga par. Naku, akala ko ba naman ang tatapang, ang aangas, kasi sa tingin nila tama yung ginawa nila, wala silang nilabag na kahit na anumang batas sa illegal na pagpapaaresto kay Pangulong Duterte. Ito na nga mga par, meron akong ipaparinig o ipapanood sa inyo. Kakapasok lang nito na balita ngayon lang mga par. Sir, ano yung susunod, ano na yung susunod na hakbang na gagawin ni Senator Amy ngayong hindi nadadalo ang sino man sa PBBM admin sa Senate investigation? Hindi na daw dadalo ang sino man sa PBBM admin sa susunod na hearing ni Senadora Amy Marcos mga par. Akala ko pa naman maangas. Akala ko pa naman matatapang, kasi sa tingin nila wala silang ginawang paglabag sa batas noong illegal nilang pinaaresto si Pangulong Duterte. Sumulat na si Senador Amy Marcos sa palasyo upang anya umapila na makilahok ang administrasyon sa investigasyon ng Senado kaugnay nga sa mga pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Matapos ang unang Senate hearing kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, nagdesisyon si Senador Amy Marcos na magkaroon ng pangalawang pagdinig. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng Senadora na maraming natuklasan na irregularidad mula sa unang pagdinig. Bukod dito, nayurakan dinaan niya ang ilang karapatan ng dating presidente na hindi katanggap-tanggap para sa mambabatas. Gusto dito ay itutuloy niya ang pagsisiyasat kung saan nauna niyang sinabi na tinitingnan niyang ay imbitahan ang iba pang mga saksi at sangkot sa pangyayari. Sa unang pagdinig, halos lahat ng mga dumating ay mga opisyal ng pamahalaan, partikular na ang mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ngayong araw, inihayag ng presidential sister na tumanggi ng dumalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Senado. Bakit naman kasi ayaw nyo ng dumalo? Meron ba kayong tinatago or natatakot ba kayo na merong itanong sa inyo na hindi nyo na naman masagot ng maayos? Akala ko ba sabi nyo legal at wala kayong nilabag na kahit na anumang batas nung illegal nyong pinapaaresto si Pangulong Duterte, tapos ngayon nagtatago na kayo. Nagtatago na kayo, ayaw nyo nang harapin ang pangalawang hearing. Kasi kung wala naman silang tinatago mga par, at kung sabi nga nila tama naman yung ginawa nila, legal naman na dumaan naman sila sa tama at legal na proseso sa pagpapaaresto kay Pangulong Duterte, dapat sana hindi sila matakot or harapin nila ang pangalawang hearing. Di ba mga par? Tama ba? Pagpatuloy natin mga par. Narinig ko at nakabasa ko kagabi dahil dapat may ikalawang hearing. Sana maghihiring na ulit. Ang sabi na yon ng Executive Secretary Bersamin galing sa Malacanang na hindi pupunta ang sino man sa administrasyon. Ayun na, klarong-klaro mga par. Sabi ni Senadora Amy Marcos, galing daw kay E.S. Bersamin na hindi na daw pupunta
sa anumang hearing ang mga cabinet members at opisyal ng pamahalaan na sangkot sa illegal na pagpapaaresto kay Pangulong Duterte. Ay nako naman, bakit? Anong dahilan? 'Di ba? Sabi nyo nga sa mga interviews nyo, lahat ay dumaan sa tama at legal na proseso. Meron kayong sinusunod na tamang batas noong illegal nyong pinapaaresto si Pangulong Duterte, o bakit ngayon ayaw nyo nang harapin itong pangalawang hearing? Anong nangyari sa inyo? Ayaw nyo na bang mabuking na yung ginawa nyo ay talagang mali at labag sa batas dahil wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Ano ba kasi ang dahilan? Bakit ayaw nyo na itong harapin ngayon, itong pangalawang hearing? Alam nyo mga kapar, shoutout nga pala kay Senadora Amy Marcos. Alam nyo po Senadora, maraming salamat sa ginagawa nyong hearing ngayon sa Senado. Pero mas maraming salamat pa at isa ako sa boboto sa inyo kung sakali mang magbunga itong ginagawa nyong hearing ngayon sa Senado at maiuwi nyo po sa lalong madaling panahon si Pangulong Duterte. Pero kapag itong hearing na ginagawa nyo ay parang wala lang din, ay nako, hindi pa rin kita iboboto, Senadora Amy Marcos. Pero shout out po sa inyo at maraming salamat sa ginagawa mong hearing at sa pagpapatawag dito sa sangkot sa illegal na pagpapaaresto kay Pangulong Duterte.